Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay. Sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service, narito po tayo muli para sa isa na namang edisyon ng ating programang Global na Tayo, kung saan amin pong idinadala o inihahatid sa pamagitan ng pandaigdigang plataforma ang mga issue at mga usapin na mahalaga sa loob man o labas ng ating bansa na syempre nakakaapekto sa mga Pinoy na nagtatrabaho o naninirahan sa ibayong dagat. Sa ngalan ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po muna ang inyong makakasama, Steph Vicente, para sa 30 minuto ng mga diskusyon patungkol sa, tulad ng aking nabanggit kanina, sa iba't ibang usapin na kumbaga may bigat sa ating publiko. Batiin muna natin syempre ang ating mga kasama dito sa studio, sa ating Master Control, kasama natin si Sir Milo Jonella, sa ating Warcast para sa ating FB live streaming ay kasama natin si Hero Lucero, habang kasama naman natin si Justin Osias para sa ating audio live streaming para dyan sa tinatawag nating PBS o Evox PBS receiver app. Ayun. At total, nabanggit ko na rin naman yun. Paano ba tayo makakaroon ng access o paano ba mapapakinggan ang ating mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service? Syempre, unahin na natin. Tayo po ay napapanood at napapakinggan sa pamamagitan ng ating official Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-search na lamang po yan sa search bar ng inyong FB accounts. Syempre, meron din tayong replays and re-uploads sa ating official YouTube channel. Radyo Pilipinas World Service pa rin po yan sa YouTube. At syempre, tulad ng kakabanggit ko lang, ay meron tayong audio live streaming sa pamagitan ng mobile application na Evox PBS Receiver app. Paano ba tayo magkakaroon ng access dyan? Syempre, mag-download at mag-install sa pamagitan ng Google Play Store kung kayo po ay Android phone user, o sa App Store naman kung ang gamit nyo naman ay iPhones. Ayan, yung mga iPhone user dyan. So, ano bang gagawin matapos mag-install? Syempre, hindi naman dapat nakatenga lang yan, sa inyong mga cellphone. Dapat ginagamit din. Pagpasok nyo po sa mismo application ng Evox PBS receiver app, ay makikita nyo doon yung mga logo ng mga istasyon dito, sa Presidential Broadcast Service. Ayan, o PBS. Syempre, kabilang dyan, ang Radyo Pilipinas Radyo Publiko, ang Sports Radio, ang Radyo Magazine, ang Republika ni Juan, at ang The Capital FM. Nandyan din yung ating mga central office stations. At syempre, bukod sa mga nasa central office, ay nandun na rin po ang ating mga provincial stations. Na syempre, malaki din ang kanilang contribution dito sa ating himpilan dahil sila po ang nagbibigay naman ng balita sa regional news segment ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mamaya po yan ng 1:00 ng hapon dito, oras dito sa Pilipinas. At syempre, dahil nabanggit natin ang PBS, sa pagtutulungan po o kolaborasyon ng Presidential Broadcast Service o PBS at ng United States Agency for Global Media o USAGM, na kung tawagin po natin ay The Voice of America, ay tayo'y nagbalik na po sa ating shortwave radio. Sa oras po na ito, dahil ngayon po ay 10:36 na po ng umaga, oras dito sa Pilipinas, ay napapakinggan po sa shortwave radio ang ating English service. Ayan po, anong oras ba umi-air yung ating English service? Syempre, mula po 10:00 hanggang 11:30 ng umaga. Philippine Standard Time po yan. Sa UTC po ay 200 to 3:30 UTC po. Ano ang mga shortwave frequencies na dapat ay, kumbaga, ay ilagay nyo sa inyong mga
shortwave receivers, no? Meron po tayong 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 megahertz. Ayan, tulad ng ating nabanggit kanina, ngayon po ay umi-air yan, no? Ang ating English program sa shortwave radio, no? Mula alas 10 hanggang alas 11:30 ng umaga, oras dito sa Pilipinas. Samantala, para naman sa ating Filipino service, kung saan napapabilang po, no, itong global na tayo, meron tayong Filipino program na umi-air mula 1:30 a.m. to 4:30 a.m. o 17:30 to 20:30 UTC. Ano-ano po ang mga shortwave frequencies po, no, dapat po nating ilagay. Una na dyan yung 9.370 MHz. Meron po yung alternate na 15.200 MHz para dun sa mga medyo, kumbaga ay hindi malinaw yung signal, no? Pwede naman po tayong lumipat. Bukod dito sa mga nabanggit ko, meron din tayong 9.925 MHz at 12.120 megahertz. Ayan, may 4 po kayong pagpipilian. Pili na lang po kayo kung saan po mas maganda ang signal sa inyong lugar. Syempre, shout out din, no, sa ating mga shortwave radio listeners na talaga naman pong masisipag sa pag-send ng kanilang mga reception reports, no? Ibig sabihin po nun ay malawak po ang ating saklaw, ang ating reach, no? Kasi sa mga nababasa ko dun sa email address po natin, no, dito sa himpilan, meron ako nakikita mga nasa South Africa, mga nasa China, Japan, India, ayan, meron din ata tayo, no, sa Ukraine. Hindi ko lang sure kung meron sa Russia, no? So meron din ang lawak ng sakop ng ating himpilan dahil sa shortwave radio, no? Ang ating transmitter po pala, no, sa shortwave ay, by the way po, ay nasa Tinang, Tarlac. So salamat po sa ating mga katuwang diyan sa US AGM. So marami po tayong pag-uusapan sa araw na ito. Syempre, ito po ay mga mahalagang update na dapat tandaan, na dapat malaman po ng ating mga kababayan na kumbaga ay nasa loob man o labas ng ating bansa. Ibig sabihin kasi ay syempre may mga developments po tayo mula sa ating pamahalaan. Ibig sabihin din po niyan ay kumbaga tulad ng reach natin, no, sa ating mga tagapakinig, ay malawak din po ang reach, no, ng efforts po ng ating gobyerno para matulungan po ang ating mga overseas Filipinos, particular po yung ating mga overseas Filipino workers. So yun yung ating mga naka-line up na usapin sa edisyong ito ng Global na Tayo. Pero eto muna ang ilang mga paalala mula sa ating himpilan. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Huy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas.
At tayo nagbabalik na sa ating programang Global na Tayo. Sa ngalan pa rin ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po ang inyong makakasama, Steph Vicente. So eto na yung ating mga diskusyon para sa araw na ito dahil meron tayong ilang updates. No? Kung ating matatandaan ay naging guest natin nitong nagdaang Martes si Secretary Hans Leo Kakdak ng Department of Migrant Workers o DMW kung saan kanya pong ibinahagi yung mga assistance na ibinigay po no, dun sa mga nakauwing OFWs from Cambodia at syempre doon po sa hanggang February 17. No? Speaking of, no, hanggang February 17 na lang po yung submission para sa Likhang Kababaihan Business Plan Competition 2026. So yun po yung mga napag-usapan with DMW. And speaking of that, meron tayo syempre updates no from DMW dahil upang mapalakas po no ang kumbaga regional cooperation para sa unang ulat no na ating tatalakayin ay nagkaroon ng pagpupulong sa pagitan po ni na Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak at ni International Organization for Migration Chief of Mission to the Philippines Tristan Burnett no dito sa Quezon City bilang request po no sa paanyaya din po ng IOM. So saan ba kumbaga ay naging naging sentro no ng mga diskusyon sa pamagitan ng DMW at IOM. So ito yung mga diskusyon na yun, yung kanilang mga pinag-usapan nila diyan yung imbitasyon ng IOM sa Pilipinas na mag-co-host ng 2026 High-Level Roundtable with ASEAN member states na may tema pong Migration at the Crossroads, Advancing Solution-Oriented Regional Cooperation in Southeast Asia. Layon po ng roundtable na ito na mabigyan ang ASEAN ministers ng isang platform upang mailatag ang kanilang mga prioridad at gawin itong actionable commitments no ahead ng International Migration Review Forum o IMRF habang pinapangalagaan syempre yung mga candid exchanges nga na kung tawagin on practical cooperation, labor mobility pathways, migrant worker protection and stronger migration governance. Talagang sobrang mahalaga nito no kasi syempre no nabibigyan ang Pilipinas ng platform upang mas lalong matulungan ang ating mga OFWs lalong-lalo na sa panahong ito kung kailan po ay chair no ng ASEAN no ngayong 2026 ang ating bansa. Bukod dun sa mga nabanggit ko na kanina no at patungkol pa rin po ito no sa meeting po no between Secretary Kakdak at Chief of Mission Burnett ay kanila din po pinag-usapan yung mga plano para sa ikasyam na Abu Dhabi Dialogue kung saan mangunguna no ang Pilipinas at kumbaga intention po ng DMW na bigyang diin ang social protection para sa ating migrant workers. No, napakagandang hangarin po 'yan no dahil alam naman natin no na marami tayong mga kababayan na nakikipagsapalaran sa ibayong dagat para syempre mabigyan ng magandang buhay ang kanilang mga pamilya no, kanya-kanyang mga pamilya. Talaga naman po no na napaka ganda no ng mga pinag-usapan po no sa pagitan po ng DMW at ng IOM. Para naman sa ikalawang ulat po no na ating pag-uusapan ay eto naman no pag-uusapan natin dito ang pagkakaroon ng strong support ng ating mga kababayang OFW mula sa Department of Trade and Industry no sa ano po yan sa pamagitan po ng DMW 2026 planning exercises. So ano ba ang naganap no dito sa planning exercises na yan? So bilang kinatawan po no ni DTI Secretary Maria Cristina Roque
ay kumbaga pinagtibay po no ni DTI Assistant Secretary Dominic Tolentino Jr. ang strong support no, ang suporta po ng DTI para sa ating overseas Filipino workers sa Department of Migrant Workers o DMW 2025 Year-End Performance Assessment. Napag-uusapan din natin medyo yan no, maya-maya no, at maging sa 2026 Annual Planning Exercise na ginanap dito po sa Quezon City. So pinuri po no ng DTI ang DMW para sa mga inisyatiba nito kung saan itong aktibidad na ito no, yung year-end performance assessment ay kumbaga nilarawan bilang isang refleksyon ng accountability at commitment no sa ongoing learning and improved service delivery para po yan sa ating mga kababayang OFWs. Sabi pa nga ni Assistant Secretary Tolentino no, ang DMW ay isa sa mga most vital partners ng national government sa pagbibigay o paglulunsad ng mga programa na makapagbibigay kabuhayan at employment opportunities para sa mga OFW. Sigurado no kasama diyan no. Kasama yan kasi doon sa reintegration program ng DMW. Sabi nga no ni ASEC Tolentino din ay kanyang kinukonsidera itong planning session no kasama ang DMW bilang oras nga po ng refleksyon kung paano makapagde-deliver no ang ating pamahalaan at kung paano magkakaroon ng mas magandang innovation no kung saan biniyang diin din na ang leadership ay dapat nararamdaman on the ground, hindi nasusukat no, hindi nasusukat lamang sa mga polisiya, ngunit pati na rin no doon sa mga buhay na binabago, yung mga nai-improve pong buhay ng ating mga OFWs. Sabi nga no, ito i-quote na natin mula doon sa mismong ulat no patungkol sa naging kaganapang ito. Reintegration is not just a single program but a shared mission built on trust, collaboration and innovation. Yun nga, no? Yung reintegration nga ang pinag-uusapan dito. Biniyang diin na itong reintegration nga po ay merong malaking papel sa pagtulong no, sa ating mga OFWs na kumbaga magsimulang muli at makasecure no, ng mas magandang kinabukasan para sa kanilang mga pamilya. At sabi pa nga no, ni ASEC Tolentino dyan sa kaganapang iyan, i-quote ko na lamang din, in Bagong Pilipinas, success means real progress for every Filipino family. No? Talaga nakakatuwa po no? Kasi malawak po no, ang kampanya no, under the Bagong Pilipinas sa kumbaga ay framework no o platform no, malawak po yan at isa sa mga binibigyang pansin talaga ay ang ating mga OFWs. Samantala no, may isa na naman pong kaganapan dito dahil ang DMW po no, ang Department of Migrant Workers sa pangunguna po muli no, syempre sa pangunguna po ni Secretary Caclac ay pinalakas po ang partnership nito no sa Bagong Bayani Awardee Association o BBAA. Isa po yang organisasyon na binubuo po ng Overseas Filipino Worker o OFW advocates at mga dati ring Bagong Bayani awardees no. Ito po ay naganap sa isang oath-taking ceremony na ginanap po sa DMW Central Office sa Mandaluyong City. So ano ba yung layunin ng DMW sa kolaborasyong ito? So ang layon po no nitong collaboration na ito ay kumbaga ay mapalakas, mapaganda po ang reintegration, development at livelihood programs para sa OFW community kabilang na yung suporta sa mga OFW entrepreneurs. Ayan. So, speaking of OFW entrepreneurs, tandaan, hanggang February 17 na lang po ang pasahan no, para dun sa business plan competition under the Likhang Kababaihan 2026. At speaking of that po, no, sa diskusyon na ito kasama po ang BBAA ay kumbaga inaral po no ni na Secretary Caclac maging ni National Reintegration Center for OFWs o
RCO Director Andrea Luisa P. Anolin ang mga potential areas of cooperation kasama po itong mga miyembro ng BBAA. Meron po nga mga key proposals tulad na lamang po ng pagpapalakas ng BBAA-led initiatives at advocacies sa pamagitan po yan, no? Under po niyan ang financial education seminars para sa ating mga OFWs. Mahalaga yan kasi ano ba ang mangyayari, no, kapag katuluyang umuwi na sa bansa ang isang OFW? Syempre kailangan may backup plan tayo, no? Katulad na lamang ng isang normal employee, dapat may backup plan dahil hindi naman natin alam, no, kung hanggang kailan ba tayo makakapagtrabaho. And kasama din dyan, no, sa mga proposals na yan, yung pagsuporta, pagbibigay suporta po sa OFW-owned businesses, sa ano din yan, no, kasama din po dyan ang product procurement, opportunities, expanding market access, at pagbibigay po ng karagdagang technical assistance. Ito pong inisyatibang ito, no, itong partnership po, no, with BBAA o ang Bagong Bayani Awardee Association po ay bahagi ng mga hakbang ng DMW upang ma-develop ang globally competitive po, no, na local products and services na pinangunahan o inilulunsad po ng ating OFW entrepreneurs. At syempre, ito po ay nakaangkla din, no, sa direktiba po ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makapagbigay ng quality, responsive at sustainable services sa mga OFW at maging sa kanilang mga pamilya. O iba pang kaganapan dito dahil meron na tulad ng ating nabanggit kanina ay nagkaroon nga ng year-end performance review at annual planning, kumbaga ay event po, no, ang itong DMW. So ano ba ang mga saklaw na itong event na ito? Dito ay binigyang diin po, no, ni Secretary Caclac ang kahalagahan ng kumbaga pag-maintain, no, ng aktibong papel po ng DMW sa bilateral, regional at international cooperation, pagbibigay po ng maituturing po na seamless, respectful at dignified services sa ating OFWs na tinawag po niyang red carpet, hindi red tape treatment. Sa pamagitan po yan ng pagtitiyak ng efficient government services, pagtutuloy po ng digitalization sa streamline processes. Mahalaga po yan kasi alam naman natin na nasa digital age na tayo. Kaya kung ating mapapansin, no, karamihan sa ating mga, well, hindi naman karamihan, no, may ilan tayong mga, siguro may populasyon dito sa Pilipinas na talagang cashless payment na. 'Di ba? Hindi na sila gumagamit ng cash dahil mas convenient para sa kanila yung paggamit ng mga e-wallets, no. Although alam naman natin, no, kumbaga ay hindi natin ini-invalidate yung pagkakaroon ng digital gaps, no, lalong-lalo na dun sa mga rural areas. Kaya mahalaga na syempre maabot din po natin sila para sama-sama po tayo, 'di ba, sa pag-unlad ng ating bansa. So itutuloy ko lamang po ito, no. Syempre kasama din diyan yung pag-improve po, no, ng accessibility at mabawasan po yung transaction times para sa mga OFW saan mang panig ng mundo, no? Kasi ang hirap nga naman nung naghihintay tayo, no, 'di ba? Sa proseso, minsan syempre nakakainip, no, aminin naman natin, no, medyo nakakainip yung mahabang proseso, kaya ginagawa po ng ating pamahalaan ang lahat para mapaikli, no, mabawasan po yung mga transaction times para syempre mas marami po ang matulungan bawat araw. Ayan, at bukod dito sa aking mga nabanggit, no, syempre mahalaga din po ang pagbabahagi, no, ng mga ideya ng best practices po, no, mula sa central office po ng DMW patungo po sa kanilang mga regional offices para masiguro ang consistent, high-quality service, ayan, nationwide at syempre worldwide na din, no? Dahil meron tayong mga MWO, no, sa iba't ibang panig ng mundo. Siguro ito na lamang ang ating panghuli naman, no? Dahil merong lumabas po na advisory, actually naibalita na ito, no, kanina sa ating programa nga DFA Online, no, ay yung mga advisory, no, advisory para po dun sa mga medyo nagkaka-interest po, no. Wag naman po sana kasi may mga nabalitaan na tayo, ano, yung nahuli nga po na Filipino national sa Ukraine na itong Pinoy po na ito ay lumalaban
po, no, lumaban po for the Russian forces. So kaugnay po nito nga mga ganitong usapin ay naglabas po ng advisory ang ating Department of Foreign Affairs naman po ito, no, dahil ito basahin ko lang po ito, no, ng direkta. The Department of Foreign Affairs strongly cautions Filipino nationals against accepting overseas employment offers that may involve recruitment into foreign armed forces, including under the guise of regular civilian employment in other sectors. Siyempre, sabi na rin po ng ating DFA ay kumbaga sa pamagitan po, no, ng pakikilahok sa mga foreign armed conflicts ay na-expose po ang ating mga kababayan sa panganib at seryoso po, no, na legal consequences. Itong mga recruitment po na ito, no, into foreign armed forces, whether directly o indirectly man yan, ay syempre labag po yan sa batas dito sa Pilipinas at maaaring magdulot po, no, ng tinatawag na loss of citizenship. Kaya naman ay hinihikayat po ng ating DFA na i-verify po ang mga job offers, recruitment agencies at employers. Sa pakikipagtulungan po yan, no, ng Department of Migrant Workers o DMW, siguro maging sa OWA din, no, at maging vigilant po, no, maging mapagmatsyag kontra sa illegal o deceptive recruitment practices na maaaring magdala sa ating mga kababayan sa panganib. So yan po ang naging advisory from the Department of Foreign Affairs. Wala na tayong oras. Ayan, malapit na matapos ang ating edisyon para sa araw na ito. Siyempre, pasasalamatan natin muli. Kailangan may tayo dito, no? Kumbaga, lagi natin pinapasalamatan ng ating mga kasama dahil siyempre, kung wala sila, wala din ang programang ito. Ayan, siyempre, kasama natin sa Master Control, si Sir Milo Jonella. Sa ating Wirecast para sa ating FB video and audio live streaming, kasama natin si Hero Lucero. At sa ating live streaming naman para sa Evox PBS Receiver app ay kasama naman natin si Justin Osias. At syempre, bukod sa kanya ay magpapasalamat din tayo sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay na tumutok po ngayon sa edisyong ito ng Global na Tayo. Sa ngalan pa rin ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.